posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Two Reflections. I will worship you for who you are. It is important not only to worship, but to worship Jesus for who He is. To worship our Father in heaven for who He is. Kaya mahalaga, makilala talaga ang Diyos para tama ang pagsamba. 1 Corinthians 13:12. Now all we can see of God is like a cloudy picture in a mirror. The New International Version says, for now we see only a reflection as in a mirror. Ang nakikilala at naalalaman natin tungkol sa Diyos ay isa lang reflection. At sabi lang sa 1 Corinthians 13, then we will see you fully as you now see us fully. Pero hindi pa darating yon hanggang hindi natin nakikita ang Panginoon ng mukhaan. So what we know of God is a dim reflection of what He really is. It is important to reflect God correctly and to see a correct reflection of God so we can live according to His image. Two reflections. Yan ang ating pag-aaral na napakahalagang unawain. Two reflections of God, actually. Salamat po Diyos, dahil maaari kaming lumalim, lumawak, tumaas ng pangunawa sa inyo. Right now we ask for guidance, lead us, teach us, and may your wisdom give light to our bright minds. Be our speaker, O God. Be our preacher. Let your voice carry us to a higher level of understanding. And as you preach, O Lord, as you teach us, may you also heal us, heal our hearts, heal our minds, heal our bodies, as we glorify you in the name of your Son, Jesus. Amen. Luke 15:11-12. Napakaraming pwedeng matutunan sa kwentong ito. Jesus also told them another story. Once a man had two sons. The younger son said to his father, give me my share of the property. So the father divided this property between his two sons. Jesus tells this story, and of course it is to be understood as a parallelism between God and God's people. That the father in the story is actually God. And the two sons here are the two types of children of God, the two types of believers, the two types of mirrors that reflect God. It is important that God be known, and that we also get to know the two types of believers and identify ourselves what type we are. So far, what we see here is that the son asked for his inheritance and the father gave it to him. So what we know of God is that the father gives. Hiningi ng anak ang kanyang mana, buhay na buhay pa tong ama, ibinigay naman ng ama. Luke 15:13. Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country, where he wasted all his money in wild living. So the son lived away from the father, from his home, from his culture, from his faith. Luke 15:14. He had spent everything when a bad famine spread throughout the whole land. Soon, he had nothing to eat. Dahil sa pag-alis niya sa kanyang magulang, marami siyang naranasan at sana dito naranasan niyang magutom. Una, naubos ang pera niya kaya wala na siyang pambili ng pagkain. At pangalawa, kahit may pambili siya, wala namang mabibili dahil yung pinuntahan niyang bayan ay nagkaroon ng famine o taggutom. There was no food available. Luke 15:15. He went to work for a man in that country, and the man sent him out to take care of his pigs. Kung ang buhay niya sa bahay ng kanyang ama ay para siyang prinsipe, dito naman namasukan siya at pinag-alagaan siya ng mga baboy.
Kung titingnan natin ang nangyari sa kanya from a Jewish cultural point of view, puro pagbaba. Una, umalis siya sa kanilang home territory, nagpunta siya sa Gentile land. Bakit natin nalaman Gentile yon? Kasi may mga nag-aalaga ng baboy na hindi gagawin ng mga Jews. At pagkatapos na masukan siya sa isang di naman siguro kasing yaman ng kanyang ama, at ang naging trabaho pa niya pag-aalaga ng baboy, which they considered unclean. So bumaba ang kalagayan niya sa buhay. Luke 15:16-17, he would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing. Finally, he came to his senses and said, my father's workers have plenty to eat, and here I am, starving to death. Nagdusa siya, nahirapan, handa na sana siyang makikain na lang doon sa baboy sa kinakain ng baboy, pero niyo na ipinagkait pa sa kanya dahil kulang at kapos para lang sa baboy. Ang kinakain naman ng mga baboy noong araw sa lugar na yun, hindi yung tinatawag nating kaning baboy na unfit for humans. Mga tubers, mga root crops, mga kung ano-anong mga dahon-dahon na pwede naman kainin ng tao kung tutuusin, kaya lang hindi naman talaga bagay sa tao. Sa pagdurusa niya, nagkaroon siya ng kaliwanagan. Hunger and suffering brought enlightenment to this man. And immediately we have something to learn from him. Let suffering enlighten, not darken your mind. Ang pagdurusa, paghihirap, mga pagsubok, o kaya ay palo sa ating mga ginagawa, cause and effect, bunga ng ating ginagawa, dapat kung nagdurusa tayo, pakinabangan natin yon, maging mas matalino, matuto tayo, kaysa maging bitter at magalit tayo sa mundo. And because of the comparison of his situation in this place and in his father's house, and no doubt comparison between his new master and his father as master in his own household, son one appreciates his father. The father is good to everyone and to anyone. Yung naging amo niya dito, good lang doon sa baboy niya, pero hindi good sa kanya na nag-aalaga ng baboy. Pero ang tatay niya, maski sa mga katulong sa kanilang bahay, mabait at mabuti, at sabi niya, ano bang ginagawa ko sa lugar na ito na wala akong makain samantalang sa bahay ng aking ama, maski mga katulong ay kumakain ng masarap at kumakain ng marami. One realization that he had, which of course the story makes us realize, is that God our Father in heaven is good to everyone. Hindi lang sa kanyang maituturing na anak, pa rin sa mga tauhan niya sa bahay, which of course, kung tutuusin natin sa pagtingin ng Israel, God is not good only to the Israelites, but also to the Gentiles. Hindi lang sa mga anak ng tahanan, kundi pati sa mga kapitbahay, pati sa mga nakikisilong lang. Matthew 5:45, your Father in heaven makes the sun rise on both good and bad people. And He sends rain for the ones who do right and for the ones who do wrong. Ang kabaitan ng Diyos ay hindi namimili, pinasisikat niya ang araw, pinauulanan niya ang mga bukid ng matuwid at ng liko, ng mabuti at ng masama, lahat ng tao mahal ng Diyos. Kwento rin yan ni Jesus. Deuteronomy 10:18, the Lord cares for foreigners and gives them food and clothing. Paulit-ulit sa Biblia ang tema na ang mga sinasabi, diretsahan man o pahapyaw, is walang favored nation. Walang favored group of people ang Diyos. Mahal niya ang lahat. Israelite man o foreigner, Gentile man o Jew, masama man o mabuti. Luke 15:18-19, sa pagpapatuloy ng kwento, nahimasmasan ang taong ito, naisip niya ang tatay niya ay napakabuti, I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. So this son does not feel entitled to blessings, especially after all he had done. Sabi niya, uuwi nila ako sa tatay ko, aaminin ko aking pagkakamali, at sasabihin kong, maski hindi na niya ako ituring na anak, ituring na lang niya akong tauhan sa kanyang bahay, sa kanyang bukid, masaya na ako noon. Kasi ang bait-bait naman ng tatay ko, kahit sa tauhan, mabait. So the son one here is our mirror number one.
Nasisimula nating makilala yung tatay niya kahit walang diretsong kwento tungkol sa tatay niya dahil sa mga ipinapahayag nitong anak number 1. Na siya ay nagtitiwala na ang tatay niya ay mabait at nagtitiwala siyang sa kabila ng kanyang ginawa, kung siya uuwi, siya ay tatanggapin, bagamat nagbo-volunteer na siya na huwag nang ibalik sa kanya yung kanyang mga prerogatives and privileges as son, itrato na lang siyang empleyado. Here, the father is presented and known positively through son number 1's impression of him. Kaya, 2 reflections ang ating pinag-aaralan, 2 mirrors, and mirror number 1, son number 1, reflects a very good image of the father. The father can be relied upon to be kind in times of brokenness. The attitude of son 1 reflects a kind image of the father. Parang pag nakatabi ka na nakikipag-usap sa telepono, kahit hindi mo narinig yung nasa kabila, yung malayo, nagkakaroon ka ng ideya kung ano sinasabi niya dahil sa nadidinig mo dito sa iyong katabi. At ganoon din yun, nagkakaideya tayo tungkol sa Ama dahil sa ginagawa at iniisip nitong anak na ito. Kung ang pagkakakilala ng anak ay yung tatay niya ay napakalupit, magagalitin, mapaghiganti, hindi niya iisipin umuwi, lalo sa kanyang kalagayan na bigong-bigo. Pero dahil sa kanyang sinasabing, uuwi ako, tatanggapin naman ako, hindi na lang ako magpapatanggap bilang anak, ang nahahayag na image ng ama na ito ay napakabait niya at napakabuti. That's why the son, the thoughts, and the actions of this son are reflections of the father. Luke 15:20, the younger son got up and started back to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. Hindi mali, hindi nagkamali itong anak number 1 sa pagkakilala sa kanyang ama. Dahil malayo pa lang siya, ay nakita na siya at patakbong sinalubong, niyakap at hinalikan ng kanyang ama. Hindi mahirap isipin na malayo pa lang siya ay nakita na siya kasi inaabangan siya. Nakatingin talaga doon sa daan na dinaanan niya nung siya palayo at doon lagi nakatingin, inaasam na siya ibabalik. Kaya malayo pa lang, nakita na siya. Again, through the actions of the son, sa kanyang pag-uwi, nakilala natin lalo ang ama. The father remains loving and accepting in spite of the son. Sinalubong niya, niyakap niya agad, inassure niya. Hindi yung kung umuwi ka, bigla sabi, uuwi-uwi ka dahil gutom ka, dahil nabigo ka. Walang ganong sumbat. Napakabait nung ama. Son and mirror number 1's actions allowed the image of the father to be reflected on the mirror. It is a very nice image that we see. Luke 15:21, the son said, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. So we see confession here and a willingness to be demoted. Hindi na siya maghahanapan ng dating pribilehiyo. Sabi niya, huwag na lang niyo akong ituring na anak dahil sa mga ginawa ko sa inyo. Pinakinggan ba siya ng ama? Hindi. Luke 15:22, but his father said to the servants, hurry and bring the best clothes and put it on him. Give him a ring on his finger and sandals for his feet. Symbols of status. The servants never wore sandals, they were always barefoot. So hindi siya ituturing na katulong, bibigyan siya ng sapin sa paa, sing-sing for power, at susuotan pa siya ng magagandang damit bilang anak. Ano ang nakakagulat dito na nalaman tuloy natin tungkol sa ama dahil umuwi itong anak? That the more and better things were still available to him. Matatandaan ninyo na hiningi na niya ang kanyang mana. Wala na, simot na. Pero nung bumalik siya, wala na siyang inaasam pang tatanggapin, may inilabas pa. Better pa ang inilabas. This time, it is even sweeter. That we realize because the son returned. Kung hindi siya umuwi at namatay na lang siya sa pagutom, hindi natin makikilala yung ama. Ang pag-uwi na ito ng anak
ay nagbigay ng space para sa Ama na lalong magpakilala sa anak niya at sa atin na sumasaksi ng kasaysayan. Nararanasan niyo ba kuminsan na wala kayong chance gumawa ng mabuti kasi hindi kayo binibigyan ng chance ng mga tao sa paligid? Hindi nila nalalamang mabait kayo kasi hindi naman sila lumalapit para humingi ng tawad, para magpatulong. Itong ginawa ng anak na ito gave the space for the Father to introduce and to prove Himself for who He is. Luke 15:23-24. Get the best calf and prepare it, so we can eat and celebrate. This son of mine was dead, but he has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. Tradisyon ng mga pamilya nung araw, lalo yung may kaya, na may laging pinapatabang tupa, pinapatabang baka, pinapatabang kung ano mga hayop ang afford nila, para kung bigla-biglaan na magkaroon ng dahilan para magpiesta, meron silang kakatayin, and the best yon. At yun ang ipinalabas, ipinakatay, at nagkaroon ng kasiyahan. The Father does not even listen to the Son's self-condemnation. The Father quickly restores the Son's perception of Himself. Hindi niya ibinalik sa pagiging anak dahil kahit kailan di naman niya inalis. Pero binigyan niya ng mga sagisag, singsing, sandalyas, damit, para bumalik yung pagkakilala ng anak sa sarili niya na siya nga ay anak ng kanyang ama. It was for him. It was for his consumption. And the Father also quickly restores other people's perception of His Son. Ipinakilala niya sa lahat, lalong-lalo sa kanyang mga tauhan, na walang naiba, anak ko pa rin siya. In fact, it's even better now. Inirestore ng taong ito yung prestige ng kanyang anak, nakusa ng tinanggal ng anak na ito nang siya gumawa ng maling desisyon. And the Father organizes a big celebration. Mirror 1, Son 1 gives space to reflect and exalt the Father's love and forgiveness in His light-heartedness. Nagkaroon ng celebration, music, and dancing. Tulad ng tinitingnan natin mga projectors, kung yan ay madilim, wala tayong makikitang projection dyan. Kung ang kulay ng projector ay itim, mahirap tayong makakita. Kung butas-butas yung projector, butas-butas ang makikita nating image. Ganito yung anak, projection, screen ng Ama. At napakaganda nang napoproject sa kanya, ibig sabihin maganda ang pagtingin niya dun sa material na ipoproject niya. The Father is made more known through the Son's trusting actions. Dahil siya ay nagtiwala, nalaman nating napagtitiwalaan pala ang Ama. Romans 5:20, where sin increased, grace increased all the more. Napakaganda ng mga parallelism nito sa spiritual life natin. Dahil hindi naman ibang tao ang pinag-uusapan, bagamat naging mga totoong tao silang nabuhay, o kwento ni Jesus, pero ang totoo, ang kwento ay tungkol sa atin. Tungkol sa ating Ama sa langit, at tungkol sa dalawang uri ng mananampalataya, Son 1, and later on, of course, we will see another projection. Habang lumala ang kasalanan niya, mas malaki ang kanya naging atraso, mas napatunayan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama sa kanya. Kung maliit lang ang kanyang hiningi, maliit lang ang hihingi niya ng tawad, hindi natin malalamang ganun pala kalaki ang kakayanan ng Amang magpatawad, na bagamat na ibigay na ang lahat ng dapat sana'y mana ng anak, nung bumalik, mayroong pag ibinigay na dagdag at higit pa doon sa kanyang ibinigay noon. Son 1 was a very good projection screen for the Father. Ang ganda ng impression natin sa Ama dahil kay Son 1. Dahil sa kay anak number 1, dahil sa kanyang mga inisip tungkol sa kanyang ama, sa kanyang mga ginawa, ang ganda ng impression natin. Luke 15:25-28. The older son had been out in the field. So enter son number 2. But when he came near the house, he heard the music and the dancing. So he called one of the servants over and asked, "What's going on here?" Hindi niya naibigan ang dinatnan,
narinig na tugtugan, at nauulinigang sayawan sa loob ng bahay. Sabi niya sa sumalubong na katulong, ano ang nangyayari dito? Verse 27, ang kinakatakutan niya, nangyari nga. The servant answered, your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf. Excited ang servant, tuwang-tuwa, at baka inaakala niya ikatutuwa ng kuya or son number 2 in order of appearance. Pero the older brother got so angry that he would not even get into the house. Galit, bitter ang older brother. The negative attitude of the other son gives us more insight into the father's heart. Nakilala din natin ang ama na dagdagan dahil sa anak na ito, dahil yung tatay ay lumabas, nagmamakaawa sa anak niyang pumasok ka, nandiyan ang kapatid mong bunso, magsaya tayo, at ikaw man pagod, kumain ka, bumalik ang kapatid mo. The father is caring for the other son also. He happens to be the older one, but in order of appearance, he is number 2. Luke 15:29, but he said to his father, for years I have worked for you like a slave, and I've always obeyed you, but you have never even given me a little goat so that I could give a dinner for my friends. Sabi niya, ang tagal-tagal na, napakarami na mga taon. Wala akong ginawa kundi magtrabaho, maglingkod sa'yo, sumunod sa'yo. Di maliit na kambing, hindi mo ko nabigyan para maipakain ko sa aking mga kaibigan. Bitter itong taong ito. Kahit kailan, hindi siya umalis ng bahay na ito, hindi siya lumayo. Lagi siya nagtatrabaho, lagi siya naglilingkod, sobrang masunurin. Pero meron palang galit sa loob. May hugot. Sabi niya, puro na lang ako paglilingkod. Son 2 consumes his life on sacrifice. Son 2 also likes to party, but did not. Son 2 is bitter. But unlike his brother, he feels entitled. He consumes his life, puro sacrifice, gusto mag-party pero hindi ginawa, mapait ang puso, but he feels entitled, kaya siya galit. Son 2 projects a different image of the father. Kung siya ang papakinggan natin, yung pinaggagawa niya sa buhay at ngayon ay sinasabi, what kind of father will we see? A strict master to slave for? A strict master to only obey? A tyrant who is not gracious nor generous? A strict master who does not allow or provide for fun? Who wants his son to only work hard and to sacrifice? We know that the father is not like that. As we have seen in the projection on mirror number 1, the son who left. But this son who stayed, kaya pala siya sunod ng sunod, kaya pala siya trabaho ng trabaho, sacrifice ang sacrifice, ang pangit ng pagkakakilala niya sa tatay niya. Na isa itong malupit na tao na pag hindi ka gumawa ng mabuti, gagawa ka ng masama. Kaya sunod siya ng sunod. Nagpapaalipin siya, yung pala tingin niya doon, wala siyang pleasure sa kanyang ginagawa. Mga kapatid, huwag na tayong magpakalayo-layo. Ganito ang maraming relihiyosong tao. Maka-Diyos, hindi dahil gusto nila ang ginagawa nila, dahil ang tingin nila sa Diyos, lagi silang papaluin, papagalitan, papatayin, sasaktan pag nagkasala sila at nagkamali. Sakripisyo ng sakripisyo, hindi nagpa-party, hindi nag-enjoy sa buhay, masama naman pala ang loob. Dahil gusto naman pala nilang gawin. Tapos isinusumbat sa Diyos. Merong lingkod ng lingkod, tapos pag nabigo, hindi pumasa sa exam, nagkasakit, o nasunugan ng bahay, sabi sa Diyos, lingkod ako ng lingkod, tapos ako pa nasunugan ng bahay. Lingkod ako ng lingkod, pagkatapos hindi pa pumasa ang anak ko sa exam. Susumbatan ng Diyos. Maraming ganitong tao. Ito yung son number 2. Kung sa kanya ka titingin, ang Diyos ay mahigpit, ang Diyos ay malupit, ang Diyos ay nakakatakot.
Kaya dapat mong sundin dahil kapatamaan ka ng kidlat, baka kainin ka ng lupa, bibigyan ka ng sakit, papaluin ka. Yun ang pagkakakilala niya sa Ama, kaya ganoon na lang siya ka-legally perfect. His projection is not the truth about the Father. But this is what son number 2 thought of, believed, and taught about the Father. Sigurado, ito sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan. Huwag kayo maingay, nandiyan tatay ko, mapapagalitan tayo. Hindi tayo pwedeng kumain ng kambing, kahit maliit, marupit ang tatay ko. O yung ginagawa mo, kung ipakita sa tatay ko, mapapagalitan ka. Stricto yun. At di ba ganyan lagi din ang projection ng mga ibang relihiyoso tungkol sa Diyos? Magagalit sa'yo ang Diyos, pagagalitan ka ng Diyos, papaluin ka ng Diyos, laging ipinapanakot ang Diyos. What son 2 did was define number 2's relationship with the Father. So by this count, it is not hard to imagine na hindi sila close. Napakalegalista niya, ayaw niya magkamali, lagi siyang on the guard, lagi siyang nagpe-perform. It also defined his relationship with his brother. Inis na inis siya sa brother niya na nag-e-enjoy sa buhay. In fact, ang gusto pala niya, huwag tanggapin ng umuwi. Ang gusto ng mga relihiyoso, dahil sila'y banal, pag hindi banal, dapat parusahan ng Diyos. Dahil sila'y naghihirap, dapat pag yung mga hindi naghihirap yan, magkasakit. At pag nagkasakit, yan ang parusa sa'yo ng Diyos. Ang bili nilang sabihin yun. Because hindi maganda yung goodwill nila for other people. At yun din ang relasyon ng sobrang mga relihiyoso tulad ng taong ito sa kanilang mga sarili. Laging nagtitiis, nagpapakasakit, kasi akala nila nagkakaroon sila ng points. That was revealed by this second son. At maraming relihiyoso and religious leaders today, ganyan ang kalagayan. Gusto yung kapatid na nagkamali, parusahan ng Diyos. Nagtatampo sa Diyos pag hindi pinaparusahan yung nagkakamali. Tapos laging gusto niya, meron siyang feeling of entitlement. Sa pagpapatuloy, Luke 15:30, the other son of yours, this other son of yours, wasted your money on prostitutes, and now he has come home. You ordered the best calf to be killed for a feast? Hindi niya matanggap yon. Ang lalim ng hugot niya, yung matapos maglustay ang magaling mong anak na yan, pag uwi dito, piyesta ang isasalubong. Thinking of the father as unkind and condemning, son 2 reflects that false image. Pagka condemning ka, judgmental and unkind in the name of God, ibig sabihin, yun ang pagkakakilala mo sa Diyos. Condemning and judgmental. Kaya yung mga karahasan sa ngalan ng Diyos, ng anumang relihiyon, yung magpapasabog ng kapwa, papatay ng kapwa sa ngalan ng Diyos, kasi ang pagkakakilala nila sa Diyos na yon ay Diyos na malupit at Diyos na ikinatutuwa na mamatay yung mga ibang tao o ibang grupo. Nasa pagkakilala mo lang yan sa Diyos at ang pagkakakilala mo sa Diyos, ipapahayag na yung salita at gawa. So, this son number 2 becomes unkind and judgmental himself because he thinks and expects the father to be like that. Son 2 judges his brother, is offended by the father's abundant grace. He expects and wants the father to punish the sinful younger brother or the younger son and reward him, the older one, because he was the righteous one. May self-righteousness agad. Ako ang righteous dito, siya hindi. Tapos fatten cap sa kanya, ako kambing man lang, hindi. A twisted image of the father is what he had in his mind. Like many super conservative, self-righteous, religious people at all times. A twisted image of the father is what informed, shaped his sacrificial work and lifestyle. Nagsasakripisyo dahil iniisip, natutuwa ang Diyos sa sakripisyo. Sinabi na ng Lord, I am not impressed with sacrifices. A twisted image of the Father is what He projected to the world. Siguro ang pangit ng impression ng mga kapatid niya sa tatay niya. Makikita natin sa kilos niya eh. Pag kausap niya yung mga kaibigan niya, ano kaya sinasabi niya tungkol sa tatay niya? Ano ang sinasabi natin sa mga tao tungkol sa Diyos? Pero yung mga kaibigan at kakilala nitong son number 1,
Napakaganda siguro ng impression ng kanyang mga kaibigan at kausap tungkol sa tatay niya kasi ikukwento niya, mabait ang tatay ko, nagpapakain ng lahat, very generous. Pero itong isa, ay naku, mahigpit yun. Papagalitan ka doon, mapaparusahan ka doon. The same father, magkaibang image na ipinapakita ng dalawang anak. We know, brothers and sisters, that God hates idols. Ayaw niya ng mga imahen. Bakit ayaw ng Diyos ang imahen? Kasi yung imahen hindi matapat ang pagre-represent sa Kanya. Kung ang imahen ay blonde, nalimit mo na agad ang Diyos, hindi naman siya blonde. Kung ang imahen ay chinita, hindi naman chinita ang Diyos, na misrepresent na. Kung ang imahen ay puti o itim ang skin, wala namang ganong racial identity ang Diyos ama sa langit, na misrepresent na siya. Pagkatapos yung image, may tenga, hindi nakakarinig, may mata, hindi nakakakita, may bibig, hindi nakapagsalita, may paa, hindi nakakalakad, misrepresentation of God. Ayaw niya noon. Pero mga kapatid, hindi lang rebulto ang imahen. What you think of God and what you tell people about God is also an image. What is God's image in your mind? What is God's image that you project to others? Nakita natin sa dalawang anak na ito ang dalawang reflections. At alam natin kung alin ang tamang reflection dito. Kaya sinimplify ni Jesus ang storytelling para madali kang pumili, one or two. Napakahalaga na hindi tayo lumilikha ng images of God na very limiting and confusing and unfair to God. That's why God hates idols, because idols underrepresent and misrepresent His glory. So nagrereklamo yung anak sa pagpapatuloy ng kwento, Luke 15:31-32. His father replied, "My son, you have always been with me, and everything I have is yours." Sabi na anak, ang tagal-tagal kong nandito, hindi ako umaalis, hindi ako naglalayas, wala akong hinihingi, ni kambing hindi mo ko nabigyan. Sabi niya, problema mo yan, ba't di ka humingi? Nandito ka all along, lahat ng sakin ay sa'yo, hindi ka kumukuha, sino ngayon may problema? Hindi ka humihingi. Gusto mo palang mag-party, ba't di ka nag-party? Gusto mo palang magkatay ng hayop, ba't di ka humingi? Kita mo yung kapatid mo, hiningi yung kaimana niya, binigay ko, umuwi dito, binigyan ko pa rin. Ikaw pa, hindi ka umaalis dito, ba't di kita bibigyan? Yun ang problema ng mga taong hindi nila kilala ang Diyos. Akala nila ayaw ng Diyos na sila mag-enjoy. Ayaw ng Diyos na masiyahan sila. Ayaw ng Diyos na masarapan sila sa buhay. At sa kanila nakakagilty yung masarap sa buhay. Yung nag-enjoy kumain, yung masaya, nakakagilty yun dahil ayaw yun ng Diyos. That is an image of God, a false image. Nakaka-insulto sa Diyos yung image na yon dahil nilikha niya tayo at ibinigay sa atin ng kayamanan ng buong planeta para ma-enjoy ng kanyang mga anak. Sabi niya, everything I have is yours. Verse 22, but we should be glad and celebrate. Your brother was dead and he is now alive. Parang read my lips. You were dead and up to now you are dead. Mabuti ka yung kapatid mo, alive na uli, natauhan na. He was lost and now has been found. You are still lost. Because you don't know me. You have a very bad impression of me, and you give a bad impression of me to people. You misrepresent me. The father is as kind to the older son as to the younger one. But the older son, or number 2 in appearance here, does not appreciate the kindness of his father. He was always performing. The older son never knew or enjoyed the father's mercy and grace because he was so fixated on performance. Dapat lagi siyang perfect. Nakakapagod ang mga taong laging perfect. At pinapagod nila ang mga tao sa paligid nila pag gusto nila perfect tulad nila. He was always fixated on legality and technicality and on judging his brother. Marami mga taong espiritual at relihiyoso, hindi sapat sa kanila na sila'y banal. Dapat banal din yung katabi nila. At pag kulang ang kabanalan, pagagalitan nila, i-judge nila, at hihilingin nila sa Diyos sa parusahan just to prove na tama sila at mali yung kapatid nila. Son 1, the prodigal son, so-called, reflected the father's image more correctly. Sa bawat pagkakamali niya, mas tumingkad ang katuwiran ng kanyang ama. Sa bawat pagkukulang niya, mas tumingkad ang pagbibigay at pagpupuno ng ama. At sa bawat pagkakamali, mas naipakita ang pagpapatawad niya.
Meanwhile, yung kapatid naman na isa, hindi nagkamali sa tingin niya, kaya hindi nagkaroon ng chance yung father na magpatawad. Hindi humingi, so hindi nagkaroon ng chance na magbigay yung ama. So alin talaga sa kanila? Ang tama, ang pagpapakilala sa ama. Bago tayo malito mga kapatid, we should never forget that the model is not the lifestyle of son number 1, but the father's boundless love. Hindi kailanman pinopromote, pinapauso o kinukonsinte yung ginawa ng son number 1. Hindi yun ang kwento. Alam nating hindi yun tama. Pero hindi rin tama yung ginawa ng son na hindi umalis pero nagpuputok ang butse at nagagalit sa ama at masama ang loob at masama ang pagkakilala sa kanyang ama. Pareho lang silang mali. Pero dun sa lifestyle nung isa, mas may chance ipakita ng ama ang kanyang kabutihan. The story here is the father's boundless love. That is the model, not the mistakes of the two sons. But obviously, the father enjoyed the son number 1 better. Hirap na hirap siguro yung tatay niya na ang kasama niya sa bahay ay yung son number 2. Itong si self-righteous, si perfectionist, si mahilig magsakripisyo, at mahilig manumbat, at mahilig magtuos. After all, sa buhay niya, masarap bang kasama yung ganon? Kaya walang ginawa yung tatay ko dito tumingin sa malayo at abangan na bumalik yung anak niya. Even Jesus spent much of his time with the types of son 1. Between son 1 and son 2, ang mas laging kasama ni Jesus, mga son 1. Even Jesus was accused of son 1's festive consumption. Matthew 11:19, but the Son of Man goes around eating and drinking, and you say, that man eats and drinks too much. He is even a friend of tax collectors and sinners. Nung panahon ni Jesus, itong sons 1 and 2 were there. Yung kanyang laging sinasamahan, at yung mga lagi na lang naninira, nagagalit, nagtutuos, at umuusig sa kanya. Son number 1 asks and receives. In fact, more than he imagined and could receive. As sinabi sa Jeremiah 33:3, ask me, and I will tell you things that you don't know and can't find out. Ang lalim, ang taas, ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Mas naiintindihan nyo nung mga sobrang nagkakamali, nagkakasala dahil tumatanggap sila ng ganong kabaitan ng Diyos. Hindi naman sinasabing laliman, taasan, damihan natin ang kasalanan natin para matanggap natin yung pagpapala ng Diyos. Pero kung nadapa ka, di mo na naiwasan, o ayan na, ganyan ang kalagayan mo, huwag kang mag-atubili na bumalik sa Diyos, lumapit sa Kanya, dahil ikaw yung son number 1. Ipagdiriwang yun ng Diyos, kabaligtaran ng inaakala ng iba na papagalitan ka. Bumabalik ka na nga, nagbabalik loob ka, nagpapakumbaba, alam nga mapagalitan ka pa. Pero ganon yung iba. Habang nagpapakumbaba ka, lalo kang tatapakan. Habang nagiging humble ka, lalo kang lalaitin. Pero hindi ganon ang ama. Yun yung son number 2. Ang hirap yatang umuwi sa isang bahay na nilayasan mo ng ang ganda-ganda mo, tapos pagbalik mo, ang payat-payat mo, gutom na gutom ka. Mahirap bumalik sa ganon. Madaling bumalik kung ang dami mong pera, ang successful mo. Pero yung bigo-bigo ka, mahirap umuwi. In-appreciate yun ng ama. Pero itong kapatid, bigong-bigo na nga yung kapatid niya, gusto pa niyang lalong tapakan. At yun ay dahil sa religious conviction. Masama siya, nagkamali siya, dapat siyang parusahan. That is not the style of Jesus. Ephesians 3:21, His power at work in us can do far more than we dare ask or imagine. Son number 2 knows the father is unkind, so he does not ask. Therefore, he does not receive. Eh, ang pagkakakilala mo, madamot yung ama, hindi ka hihingi, edi wala kang matatanggap. James 4:2, you do not have because you do not ask God. Hindi ka naman humihingi, therefore, wala. Son 2 deprives the father of the space and chance to be generous. Kung minsan humihingi ka sa isang tao, hindi dahil lagi mong kailangan lang, kasi gusto mo siya magka-chance maging hero. Minsan nagpapatulong ka, hindi lang dahil talagang dapat
kaya gusto mo siyang pagurin, kundi gusto mo siya ng pagkakataon, bigyan mo siya ng chance na maging bayani sa buhay mo. At ginagawa din natin dapat sa Diyos yun, that we let God be God. We ask, because God loves to give. And when it cannot be helped anymore, you are fallen, you have committed a mistake, ask, and it will be given you. No strings attached. God forgives. This is the God that Jesus wants us to know through the story. Son number 2 knows the Father is unkind, so he performs all his life. Puro performance. And because he always tries to be perfect, Son 2 deprives the Father of the pleasure to be forgiving. But he was wrong and also short of God's glory, just like his brother. Pareho lang naman silang mali. Kasi kahit anong kadakilaan ang gawin niya, kulang pa rin yun. Hindi pwedeng ipagmalaki. Isaiah 64:6, we are unfit to worship you. Each of our good deeds is merely a filthy rag. So kung merong 0 point, may positive point, may negative points, yung kasalanan ng kanyang kapatid, kung 3 points dito, siya 3 points din sa kabila, pareho lang silang malayo. Pero mas mabilis bumalik yung isa kasi hindi mayabang, hindi self-righteous. Son 2 knows that the Father is unkind, so he is unkind. He expects his brother to be like him. Therefore, he judges the brother is not like him. And this son number 2 expects and demands punishment for his brother. Kung ano ang pagkakakilala mo sa Diyos, ganun ang yung magiging asal. Ganun ang magiging bokabularyo mo. It's a sin, that's wrong. Kasi ang pagkakakilala mo sa Diyos, ganun. Kung ang pagkakakilala mo sa Diyos mabait, magiging mabait ka. Kung ang pagkakakilala mo sa Diyos ay malupit, magiging malupit ka, lalo sa nagkakasala. Kaya hindi mahirap mga kapatid malaman kung ano ang pagkakakilala natin sa Diyos. At kung paano natin siya ipinapakilala sa iba. Tayo na laging may bitbit na Biblia, laging Bible study, laging praise the Lord, hallelujah. Anong Diyos ang ipinapakilala natin sa mga kamag-anak natin? Diyos ba na maiibigan nila o Diyos na lalayuan nila? Hindi dahil masama ang Diyos, kundi pangit ang reflection na binibigay natin. We are mirrors. We reflect God. But what you reflect is not always what God is. Kaya may pananagutan tayo na maging good mirrors, good projection screens. Ang totoo, pareho lang prodigal yung magkapatid. Pero mas prodigal yung kuya or son number 2. Akala ng iba ang prodigal son yung naglayas. Habang hindi naman talaga kapuri-puri na naglayas siya at naglustay, pero hindi rin naman kapuri-puri yung outward and mechanical holiness ng kuya niya na hindi naman pala taos puso, pakitang tao lang at punong-puno ng bitterness ang kanyang heart. At may envy pa. He had a Pharisaic attitude. At maraming relihiyoso may attitude. Mahirap kausap, mahirap kasama because they misrepresent God, because they misunderstand God. Your perception of God defines your worldview and behavior. Kung masungit ang tingin mo sa Diyos, magiging masungit ka rin. Your worldview and behavior are shaped by your perception of God. So what kind of Father God do you know? Because that is the kind of Father God that you will share with other people. How does your perception of God affect you? Do you enjoy your spirituality? O ginagawa mo lang sa takot? Dahil iniisip mo, sisibatin ka, tatagain ka ng Diyos pag nagkamali ka. How does your perception of God affect your lifestyle? Katulad ka ba dong sa number 1? Obviously, he's cheerful, he's amiable, probably very friendly to be around. And this other guy is always so self-righteous, judging everybody, that he's a bore. How does your view of God shape your life and your world? Napakahalagang malaman. How do self-righteous
sacrifice and punishment-obsessed people treat others? How do religious conservatives behave towards others? Kasi marami, pag conservative, gusto nila conservative ka rin tulad niya. Hindi siya kontentong conservative siya. Dapat lahat conservative din tulad niya. Siya yung son number 2. Son 2 is unkind because he held and reflected an unkind image of God. Through the 2 sons, the father had 2 reflections. One dark, one bright. What kind of faith do you have and show the world? Ikinuwento to ni Jesus para kapulutan ng aral. Dalawa lang ang choices para hindi mahirapan ang mananampalatayang piliin kung sino siya. But many of us will probably have a little of brother number 1 and a little of brother number 2. We know what to do. The story was told to teach, to instruct, to inspire. We should act and react the way the Lord wants us to. He wants us to be free. He wants us to know our loving Father. Yung nagkakamali, pwedeng bumalik. Pero yung pinipilit huwag magkamali, dahil lang pala takot na takot sa Diyos at iniisip mapagparusa ang Diyos, isa rin niyang pagkakamali. Pareho lang. Mabait ang Diyos, kaya dapat mabait din tayo. Ama namin, iba-iba ang kalagayan ng iyong mga anak. Maaring iba-ibang porsyento ng Son 1 and Son 2 naghahalo sa aming pagkatao. Pero paliwanagin mo ang aming isip. Ipakita mo sa amin ang dapat namin gawin. Dahil malinaw naman na meron kaming dapat gawin. Merong pananaw na dapat baguhin, ayusin, at merong dapat ituloy at lalo pang pagandahin. Let this story serve as inspiration, guidance, and instruction to us so we can be the kind of children that you want us. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, mahalagang i-apply sa ating mga buhay. Father, as your people remain silent for a while, speak to each one of us. Teach us. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang 2 Reflections. Bunga ng Espiritu.
Espiritu. Bakit matipid ang mga Ilocano? Pag sinuri mo yung geography ng Ilocos, on the eastern side, yung mga Sierra Madre Mountains, no? Ang tarik-tarik niyan at mahirap akyatin. And immediately on the western side, South China Sea. Ilocos is but a tiny strip of land. So given the very limited resources, ang mga tao dyan syempre to survive, had to learn how to make the most out of little and how to stretch the resources. Over the years, they have learned to be thrifty. At isa yung napakagandang survival instinct. Kaya nga sabi nila, if you want to be happy, marry a Visayan. But if you want to survive, marry an Ilocano.
tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyang gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasan ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyang buwan, ay banayad kaya tulog ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!